1, 2, 3, come on! Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka. Ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, shout out nga pala sa aking kaibigan na si Tot Aguila. Maraming salamat syempre sa support at pagmamahal. And then, of course, Christine Ann Perez. Maraming salamat. Siya talagang nakatutok din sa atin. Grabe. Oo. Maraming salamat po sa love and support. And then, of course, sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito ng bonggang-bongga at talagang hindi nagsasawa sa pagmamahal at lagi talagang nakaabang. Maraming salamat. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. So, syempre, marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, ito nga, pinag-uusapan ngayon, bakit daw ba ang Thailand ay hindi nila makuha-kuha ang corona ng Miss Universe? Saan nga ba silang may kulang at bakit parang hindi pa rin nabibigay sa kanila sa kabila nga na may-ari ng Miss Universe ay from Thailand? So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay kasi may kulang sa kanila, ang kanilang comm skills at saka ang kanilang lakas ng loob, yung kumpiyansa talaga to become a next Miss Universe, di ba? So, ano doon ako na marami silang pinapadala ng malalakas, na talagang kabugera, pero kasi yung execution na tinatawag, ayun yung kulang. Eh, bakit naman si Fatima nanalo kahit walang execution? Si Fatima yun. Si Fatima, iba ang charisma. Charot. Si Fatima, maganda siya. Charot. Si Fatima, nandaya sila. Charot! So, yan. Anyway, so, ayun. Ako, para sa akin siguro, it's time. Na darating din sa kanila yon na masusungkit nila yung corona. At least ngayon, di ba, nakakapasok na sila sa mga runners-up, nag-first runner-up na sila, nag-third runner-up, o baka sa susunod, corona na yan. So, at least, di ba, step by step, hindi yung talagang direkta na parang kinuha kagad. Ako nga, feeling ko sa next, etong taon na to, sila ang mananalong Miss Universe. So, hindi imposible. Pero kung ibibigay sa Pilipinas, why not? Coconut, di ba? So, ayun yung nakikita kong dahilan dahil kulang sa kumpiyansa yung kanilang kandidata ng buong buo. Tapos yung comm skills, ayun. So, hindi ganun kalalim sumagot. But, in time, siguro, makakakuha sila ng isang kandidata na masasabi mo, ay, eto na yon. Eto na yung hinihintay nila. Kasi walang imposible, lalo na ang may-ari ay kayang magmaniobra ng resulta, o di ba? So, take it easy and then let's see in the future. Ganon! Ay, nako, good luck sa Thailand. And naniniwala naman ako na may laban naman at malalakas naman din talaga yung mga pinapadala nila. Lalo nga ngayon, di ba, na talagang matindi na yung mga pinapadala nila at nagre-runners up na. So, parang feeling ko nga gusto nila tayong kabugin. Ganon! Kaya naman ang sumunod na chika, speaking of kabugin. So, tingin mo, kakabog nga ba ang Mountain Province dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines? Maganda ang pambato ng Mountain Province, and then talagang masasabi ko na oy, potential to na biglang maka-eksena dito at biglang makasungkit ng kahit anong corona, di ba? Kasi kung ngayon pa lang ay medyo parang bigla siyang sumisibol, bigla siyang natatawag o naisisingit at napapansin. So, ibig sabihin ay may ganda na talaga nakikita sa kanya. At
siguro ang aabangan mo na lang dyan kung paano siya lalaban ng bonggang-bongga at kung paano siya makikipagsabayan lalo na sa mga front runner. And then, hindi imposible. Malay ninyo, bigla siya palang maging Miss Universe Philippines natin. Kasi, di ba, may ganda naman at may kaseksihan si ate. But looking forward ako sa kanyang magiging eksena at ganap. Sabing ganun nung iba. Nako, parang malabo naman manalo yan si Mountain Province ng Miss Universe Philippines. Oh, don't underestimate yung kakayahan nila. Malay ninyo, di ba? Magulat na lang tayo na Dark Horse pala ang mananalo at si Mountain Province yun. So, yun. So, ako para sa akin, beauty niya, may beauty, very grand ang datingan, at talagang masasabi ko, tindig pa lang, di ba? So, why not? Coconut. And let's see, good luck kay Mountain Province, pero eto, ano naman daw masasabi ko sa pambato ng Tacloban? Kasi daw umaariba ng bonggang-bongga. Talaga ba? So, yun. So, hindi ko masyado nararamdaman na umaariba siya ng bonggang-bongga. Pero, nandoon ako na kapag tinignan mo yung beauty niya, may beauty din at sexy din si ate. Pero, depende siguro sa magiging laro. Sa ngayon, nandoon ako na parang ang dami kasing malalakas at ang dami talagang magaganda. Yung malalakas kasi, hindi sila basta-basta na malakas lang eh. Alam mo na, sila talaga yung magdodominate sa kompetisyon. Pero kung kaya naman niya na maka-eksena ng bonggang-bongga, ikaw ba, tatanungin kita, gusto mo ba manalo ang pambato ng Tacloban bilang Miss Universe Philippines? O, di ba? I-comment below mo yan. Or, ano ba ang nababagay na corona para sa pambato ng Tacloban kung sakaling bigla tong maka-eksena ng bonggang-bongga sa kompetisyon ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Anong crown ang nakikita mo para sa kanya? So, i-comment mo yan para at least, di ba, malaman ko. Ganon. So, in fairness naman sa pambato ng Tacloban, para siyang si, lumilevel na Megang Yang, tama ba? So, yon, hindi ko alam. Pero, may ganda din naman. And good luck. Wala namang imposible, di ba? Sabi ng ganun, ang pangarap ay para sa lahat. Bakit natin ipagkakait yun sa kanya? Ganon! At para naman sa sumunod na chika, pak na pak plakado, ang Sultan Kudarat, sikat ka. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, may pattern sila kung paano nila kukuhanin ang eksena dito sa kompetisyon. So, yung sinuot ni Sultan Kudarat sa swimsuit, parang ganun din yung version na sinuot ni Chelsea Fernandez nung lumalaban siya dito sa Miss Universe Philippines. Nung una medyo tahimik, pero alam nila kung paano timplahin ang kandidata. Yung tipong parang, dapat simple-simplihan lang, pero lulutang yung beauty. Ganon! At saka, ang sexy niyang tignan kahapon. Pero yung sa post niya, panalo yon, pero sabi ko nga yung legs niya hindi panalo sa akin kasi medyo maliit. But depende yan sa execution, depende yan sa magiging ganap niya, and then depende kung makakakuha nga ba ng corona ang Sultan Kudarat ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Makinarya, malakas ang laban nila kasi syempre botohan, kaya nila talagang mag-penetrate dyan sa pagboto ng mga candidates na talagang grabe sila sumuporta. And then, nandoon din ako, naniniwala din ako na ilalaban talaga nila yan ng bonggang-bongga. Sabi ko nga, kung hindi charm, pwede siya sa walang corona. Charot, hindi ko alam. Charm yung nakikita ko sa kanya kasi charming. Supranational, hindi ko alam. Ang dami na nagpupukpukan para sa supranational. Pero kung kaya niya, why not? Diba? Universe, parang feeling ko, possible din. Possible din. Bakit naman hindi? Kapag nanalo sila ng universe, malakas ngayong makanarya nila. So, kaya niyang lumaban doon, di ba? Nang botohan, di ba? Pero, maliligwak tayo sa Miss Universe. Charot! So, yun. Hindi ko alam. Depende yan sa magiging laro niya. But nandoon ako sa part na kung ano yung ibibigay na corona kay Sultan Kudarat ay maging happy kayo. Kasi parang feeling ko, ang mga girls na naglalaban-laban dito ay talagang hindi basta-basta. And then, ayun. So, good luck sa kanila dahil grabe ang gitgitan ng labanan. Kaya kapag once na nakisingit ka at nabigay sa iyo ang corona, ibig sabihin nun,
panalo ka. Di ba? So, yon, good luck talaga. Pero eto, pambato ng Iloilo na si Sita, hindi maawat. Oho, si Sita Espinosa kasi kahapon na eksena siya dun sa kanyang swimsuit na inilabas na, alam mo yon, maalam Black Barbie and drama. So ako, para sa akin, yung nakita ko, yung pictures niya, to be honest, hindi ako na-impress. Oh, parang nairita ako na parang ang dating sa akin, ano ba, bakit ganito ang eksena mo, Iloilo? Ganon. Kasi parang ang feeling ko, dapat dito, sa labanan ng Miss Universe Philippines, huwag natin kakalimutan na elegante ang labanan. Oho, kumbaga parang hindi to Miss Grand na magmukhang manika ka dyan, hindi to Miss Grand na dapat tumambling ka, umisplit ka, or magpa-okray ka. Hindi siya Miss Grand. Miss Universe siya. At dapat alam mo, ang Miss Universe, kung anong action at ano ang magiging drama. Pero, dahil dito nga sila napapansin, panalo naman ang eksena. So, sa kabilang banda, ayun naman yung positibo doon sa ginagawa nila. Baka ayun yung purpose nila. Ang purpose nila dyan ay, sige, magpapansin tayo na magpagpapansin para mahalin tayo, and then, unti-unti hindi natin namamalayan na nandun na pala tayo sa top 5, o, diba? So, yun. Gusto ko yung personality ng pambato ng Iloilo. Gusto ko yung nakikita ko sa kanya. Talaga namang masasabi ko na parang, wow, lumalaban ng bonggang-bongga. At she know how to do. Kumbaga parang alam niya kung paano ilalaban ang Iloilo. At ayun yung maganda at ayun yung importante doon. Kasi kung ano man ang maging resulta sa magiging laban niya, ang importante ay nailaban niya ng todo-todo. So, para sa akin, top 15, malinaw sa akin na makakapasok ang pambato ng Iloilo. At kahapon nga, ang kanyang picture ay umabot na ng 2.2 million views. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito siya na ang panalo, ha. So, yun. Depende pa rin yan sa magiging eksena niya, sa magiging execution niya. Pero at least, di ba, ang Iloilo ngayon ay malakas at nakikita natin na ginagawa niya ang kanyang makakaya para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And I'm so happy. Happy ako sa eksenang ipinapakita niya. Happy ako sa galawan na ibinibigay niya. And congratulations ngayon pa lang dahil talagang nagpe-penetrate ng bonggang-bongga. Wala pa ako naiisip na corona para kay Iloilo maliban sa Miss Universe Philippines na target niya. Pero nandoon ako sa part na sana mapansin siya ng todo-todo at mabigyan ng corona dito. So yon, good luck and wish all the best para sa pambato ng Iloilo. Di ba? Mabuhay kayong lahat. Talagang basta Iloilo, Ilongga, Guapa. Ganon! At para naman sa sumunod na chika, mga returnees na candidates mula sa iba't ibang klase ng pageant. Tingin mo, Mama Sam, mag-penetrate kaya sila ng todo-todo sa kompetisyon? Andiyan dyan, syempre, ang dating Miss Planet International 2023 na si Tandag City. And then, of course, Miss World Philippines Tourism 2022 na pambato ng Maynila. And then, galing siya sa Miss World Philippines na naging Miss Tourism Philippines. And then, first runner-up siya doon, di ba? Si Manila. And then, nandiyan din si Miss Eco Philippines, na si Laguna, Luciana Laguna. And then, Asia's Next Top Model 2018, first runner-up, take note ha, si Muntinlupa. Okay. So, syempre, kung nag-penetrate na sila ng bonggang-bongga doon sa competition na nilabanan nila, ibig sabihin, advantage to para sa kanila dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kasi, alam na nila yung gagawin nila. Alam na nila kung paano nila i-execute ang mga sarili nila. Ako, pagdating kay Justin Pilisarta, syempre, isa siya sa mga talagang kilala ko. Na-interview ko to noon, talino, wala akong masabi, galing sa rampahan, yung lumaban nga siya noon na Miss Tourism, akala ko nga siya na ang mananalo Kasi alam ko na ganun siya katalino at ganun siya kagaling. So, ibig sabihin, may ibubuga talaga siya. So, hindi ako magugulat kung bigla siyang makakarating sa dulo ng competition at makikipagsabayan. And then, ang pambato naman ng
ng Luciana Laguna, ako para sa akin, magaling to. Dahil dati siyang Miss Eco at alam naman natin ang kanyang communication skills ay talagang pumapalo ng bonggang-bongga at naniniwala ako sa kanya na kaya niya, kaya niyang makipagsabayan, kaya niyang makipagkabugan, kaya niya talaga dahil may beauty, may height, may body, at may brain, di ba? And then malakas din ang makinarya niya. And then plus yung Asia's Next Top Model naman, ang masasabi ko naman sa kanya, syempre, hindi to model kundi beauty contest. Pero kung beauty, may beauty siya. So, depende na yan kung paano niya i-execute. Siyempre, ang advantage niya dito, marunong siya maglakad, marunong siya umeksena. Hindi naman yung magiging Miss Asia's Next Top Model first runner-up kung hindi siya ganong kagaling pagdating sa execution, di ba? So, at least, alam niya kung paano haharap sa camera. Tingnan mo nga ang swimsuit, photos niya kahapon, pang Asia's Next Top Model, di ba? So, anyway, ako naniniwala ako na malakas pa rin ang laban ng pambato ng Muntinlupa, ang pambato ng Manila, ang pambato ng Tandag, and then, nandiyan din syempre yung pambato ng Luciana Laguna na alam mo magpe-penetrate sila. And then, good luck. Iba kasi yung experience nila noon. Iba yung nilabanan nilang pageant ngayon. Iba yung pageant ngayon. So, sobrang kailangan talaga ipakita nila yung galing nila dito at kung paano sila magpe-penetrate, paano sila makikipagsabayan at paano sila gagalaw. Pero naniniwala ako na ang mga kandidatang to ay alam nila kung paano makikipaglaro ng bonggang-bongga and wish all the best. So, ang kailangan nila ngayon ay hindi yung execution, kundi yung luck na tinatawag, di ba? Kasi swerte sila kapag nakarating sila sa dulo ng competition. Pag walang luck, so hindi papala rin manalo. So yon ganon. Kaya yung luck ang kailangan nila dito ngayon. So good luck, ayun yung maibibigay ko. And then, let's see, in the future. At para naman sa sumunod natin, chika, Atisa Manalo, mag-aartista na. After nga ni Atisa Manalo lumaban ng Miss Universe Philippines, and then, ayun, after niya maka-third runner-up, ngayon ay magiging artista na ang Atisa Manalo kasi pumirma na siya ng kontrata sa GMA. Hindi ko alam kung nakapirma na o pipirma pa lang. So, ang chika ko dyan, maganda ang Atisa Manalo, pang artista, lahat ng angulo maganda talaga. And then, feeling ko marunong din umarte. So, siguro naman mag-workshop siya, di ba? So, yan. So, hangad ko na syempre makita natin si Atisa Manalo na mas mag-grow, na mas lumaban pa, at mas umeksena pa. Katulad ni Rabia Mateo, nabigyan ng chance maraming teleserye sa GMA. I hope na ganun din si Atisa Manalo. Paano naman kasi? Ganda-ganda naman talaga ni Atisa. Sabi ganun, sana daw si Atisa sumali daw sa Pinoy Big Brother. Ewan ko, good luck sa inyo. Charot, hindi ko alam at hindi ko nakikita. Pero malay natin. At least, di ba, yung mga umahanga, sumusubaybay kay Atisa, ayan na. So, road to be a showbiz na. Charot. Road to showbiz industry na. And then, nandiyan na siya. Eksena na. O, ganon. Di ba? So, I'm happy for Atisa Manalo. At sana magtuloy-tuloy. At sana mabigyan ng mga magagandang project na para yung mga tagahanga ni Atisa ay lalong maging happy para kay Atisa. Diba? So, yun, good luck. And then, para naman sa sumunod nating chika, eto nga, pambato ng Taguig sa Miss Universe Philippines. Mama Sam, tingin mo, panalo ba? To be honest, si Bella Ismael, para sa akin, maganda ang ginagawa niyang laban. So, she try her best the way kung paano niya execute yung sarili niya, kung ano yung mga gagawin niya, nagagawa naman niya lahat. Kaya hindi imposible na manalo siya dito. So ako para sa akin,
wala naman na akong hahanapin pa kay Bella Ismael kasi alam ko kung paano to gumalaw, paano mag-execute, paano lumaban. Parang feeling ko nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya na ang lahat. So, ang aabangan mo na lang sa kanya kung puputungan ba siya ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At hindi imposible mangyari yon na magulat tayo na si Bella Ismael pala ang gagawin nilang Miss Universe Philippines. Why not coconut? May talino, may ganda, and then Filipina beauty. So, hindi imposible guys na mangyari yon. Ganon. Kaya, siguro ang kailangan na lang din dito ni Bella Ismael, syempre yung luck na tinatawag. Kasi kung may luck, may swerte, siya ang mananalo Miss Universe Philippines. Pero depende, di ba? Kung kanino nga ba to, naka-destiny, plus destiny, ayun na sabi ni Gloria Diaz. So, ayun na lang yung talagang lagi kong masasabi ngayon kay Bella Ismael, kung destiny niya to, sa kanya to. Kung may luck siya nung gabing na coronation night, sa kanya mapupunta to. Kaya, good luck kay Bella Ismael. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.